Muli po, magandang gabi mga kapatid sa inyo pong lahat. Nandiyan kasama na natin si Carla, si Pastor Nanding at si Pastor Claude. At kung meron pang nag-join na hindi ko nakikita, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral. Tayo ay nasa pagpapasimula ng bagong kabanata, ang chapter 54. 13 chapters bago tayo makatapos ng Isaiah. So malamang ito ay aabutin pa to ng February next year. Yan, so isang taon pa tayo matatapos. Ano? Okay, so sige po tayo magpasimula sa panalangin. Excited na ako mag-discuss ng chapter 54. Okay, pray tayo. Muli po, Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito. Sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa aming lahat, pagkakaloob ng oras, ng panahon, ng kalakasan ng katawan at ng isipan upang kami makapagpatuloy sa pag-aaral ng iyong salita. Muli mo kami amang samahan at gabayan sa gabi pong ito. Ako po ang tunay na maging tagapagturo namin. Ako po ay tagapagsalita mo lamang ng mga karunungan na nagmumula sa iyo. Ikaw po ang gumabay at manguna sa akin. Basbasan mo po ang aking dila, ang aking pananalita at ang isipan upang may pahayag ng maayos ang mga katuruan dito sa kabanatang ito. Patnubayan mo rin po ang lahat ng kasama namin sa online. Kung nasaan man po silang lugar, ano po ang sitwasyon at kondisyon ng bawat isa, ikaw po ang patuloy na gumabay sa kanila, Ama. Salamat po. Ito po idanalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, nandiyan na si Nanay Gertrudes at si Brother Edgar. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Okay, so tayo ay magpapatuloy nga sa ating talakayan. Just recently, ano? Ayan, si Mami Ay, nandiyan na rin. Okay, kahapon nga po yung natapos natin, finally, ang chapter 53 na tinawag natin itong Little Gospel at naghayag ito ng mga propesiya hinggil sa buhay, sa pagpapakahirap ng Panginoong Hesus upang matubos ang ating mga pagkakasala. So sa gabi nga po ito, ating tatalakayin ng verse o ang chapter 54. Hindi ko na mahadong dadagdagan pa yung recap ng chapter 53 kasi ito'y natalakay na natin ng maraming beses at napag-usapan na rin ito noong Sunday sa ating reflections. Okay, ang Isaiah chapter 54 ay naglalaman ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik, hope and restoration or revival na nangangakong ang bayan ng Diyos ay ibabalik mula sa kahihiyan at kalungkutan. Ihinalintulad ang bayan sa isang babaeng baog o barren na binigyan ng mga anak at isang mapagmahal na asawa. Ayan, tinitiyak nito sa kanila na ang Diyos ang kanilang manunubos at tagapagtanggol at ang seguridad, kasaganaan at kaunlaran sa hinaharap, ang papalit sa nakaraang pagdurusa at takot. Kabilang sa mga pangunahing pangako ang walang sandata na magtatagumpay laban sa kanila at ang mga pagtatangka ng kanilang mga kaaway ay mabibigo. Yan, so generally tumutukoy din po ito sa propesiya ng pagtanggol o pagliligtas sa mga Israelita. At the same time, yung katuparan ng chapter 53, yung propesiya naman tungkol sa magiging tagapagligtas o yung Redeemer or manunubos ang Panginoong Hesus. Syempre, alam nating lahat, yung sitwasyon ng Israelita, sila'y nadalang bihag sa Babylonia. At yung immediate context nito ay yung kanilang pagkaligtas, yung pagbabalik nila sa Jerusalem matapos silang palayain ng Babylonia. So napakarami na nating napag-aralan tungkol dito sa pamamagitan ni Haring Zero, nandun si Zerubabel, si Ezra, si Jeremiah. At then sila'y bumalik ng mapayapa, hindi yung tumatakas o nagmamadali kagaya ng sitwasyon nila sa Ehipto. So, ito'y mapayapa silang bumalik sa Jerusalem, itinayo ang kanilang bayan, yung kanilang dambana o yung wall, at saka yung templo, yung second temple. Ayan. So, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng katuparan ng pangako ng Diyos na pagliligtas sa kanila at pagpapanumbalik ng kaayusan ng kanilang buhay. Siyempre, alam natin, ultimately, sa dulong bahagi nito o sa dulong panahon, hindi lang ito tumutukoy sa Israel, kung hindi sa lahat ng mga taong susunod
at mananampalataya sa Panginoong Hesus ay i-restore ng Panginoon doon sa lupang napakaganda o doon sa kalangitan. At may binabanggit dito na itatayong muli ang kanilang mga bahay gamit ang mga materyales na sapiro, ruby, at iba't iba pang mga precious jewels or precious gems. Ayan. So, atin pong tutunghayan ang mga bagay na iyan. So, dito binanggit din yung simbolismo ng babaeng baog. Ang babaeng baog ito ay tumutukoy sa Israel na pansamantalay na baog na wala ng produce o ng mga bagong anak dahil nga sa kanilang pagkakabihag. Yan. So, ang mga tema sa kabanatang ito, una, pagpapanumbalik mula sa kahihiyan. Nagsisimula ang kabanata sa pagsasabi sa mga tao na huwag matakot at huwag mahiya dahil ibabalik sila ng Diyos mula sa kahihiyan ng kanilang nakaraan na inihahambing sa kahihiyan ng kabataan at kalungkutan ng pagkabalo. So ginawang simbolismo dito yung babaeng balo na walang anak. Alam natin ang kapangitan ng ganitong sitwasyon sa cultural context ng Israel. Dapat ang babae may asawa at dahil para mayroong magbubuhay sa kanya. Kung wala man siyang asawa, dapat at least meron siyang anak na lalaki. Maalala natin ang buhay ni Ruth na siya ay namatay yung asawa ni Naomi, tapos namatay din yung asawa ni Ruth. Kaya ang naiwan ay yung mga babaeng balo. So walang magtatangkilik sa kanila. Kaya si Ruth ay namumulot na lang ng butil sa bukid. At nagkataon naman, ang kanyang bukid na napuntahan ay bukid ni Boaz. At doon nga ay nagkaroon siya ng sumunod na asawa. And eventually ay naging ninuno ni Haring David at ng Panginoong Jesus. Ayan. Tinutukoy din dito ang Diyos bilang asawa at manunubos, husband and redeemer. Ipinapahayag ng Diyos na siya ang kanilang lumikha at asawa, ang banal ng Israel na kanilang manunubos at ang Diyos ng buong mundo. Maawa siya sa kanila ng may walang hanggang kabaitan. Pagkatapos ng isang panandali ang panahon ng tila pagpapabaya. Ang simbolismo dito ng pagiging asawa ay tumutukoy doon sa gagawing pagliligtas ng Diyos sa Israel. Ibig sabihin, ang asawang lalaki ay mayroong primary responsibility na iligtas, tangkilikin ang kaniyang asawa o ang kaniyang pamilya. At dito, dahil siya ang asawa, siya ang magiging instrumento sa pagkakaroon ng Israel ng mga anak o nung babae nung anak. Siya ay dating baog, pero dahilan siya ay ikinasal o naging asawa ng Diyos o nung manunubos, makakaroon siya ng mga anak. Ang mga anak dito ay tumutukoy sa mga magiging binhi na lalabas sa Israel o ipapanganak sa Israel. Siyempre sa sitwasyon ng aktual na mag-asawa, dapat ang mag-asawa normally dapat ay mayroong anak. At yun nga ang magiging sitwasyon. Kaya napakaganda ng simbolismo na binabanggit dito. Tinutukoy din dito ang kasaganaan at paglawak. Nangangako ang Diyos ng isang kinabukasan ng paglago at paglawak para sa kaniyang bayan na magkakaroon ng kapangyarihan sa kanan at sa kaliwa. Ang kanilang muling itinatayong lungsod ay maging maluwalhati na may magaganda at matibay na mga pader at mabubuhay sila ng walang takot. Yung salita ditong sa kanan at sa kaliwa, ibig sabihin tumutukoy ito into doon sa lahat ng direksyon. Ibig sabihin yung growth, yung development, yung improvement ng Israel matapos ang paglaya sa Babylonia ay mangyayari sa kanan at sa kaliwa sa lahat ng dako. Kaya talagang hindi mo mapipigilan ang paglago na mangyayari sa Israel. Yan. Okay. Tutukoy din dito, syempre, ultimately, yung proteksyon ng Diyos at yung kapanatagan ng mga tao na makikipag-isa sa Panginoong Diyos. Ang isang pangunahing pangako ay walang sandatang ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Walang sandatang ginawa ang magtatagumpay sa iyo. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Diyos sa Israel ay laging magtatagumpay.
anumang klaseng sandata na ginawa sa mundo, yun man ay baril, itak, espada, pampasabog, nuclear weapon man, hindi magtatagumpay sa Israel dahil nandoon ang proteksyon ng Diyos. Kung ating maunawaan sa kasalukuyang sitwasyon, kahit sinong lumaban o magtangkang pabagsakin ng Israel, talaga namang hindi sila matalo. Bukod sa pagkakaroon nila ng strategic location, yung Jerusalem, alam natin na nandun sa elevated part, ibig sabihin mataas. At kitang-kita ng Israel, kitang-kita sa Jerusalem, sa bundok ng Jerusalem, yung mga taong papasok sa kanila at sasalakay. So doon pa lang, po pwede na nilang durugin ng kanilang kaaway. Kung familiar tayo sa lugar ng Antipolo City, yung mga lugar sa Antipolo, pag nandoon ka, kita mo yung buong Metro Manila at yung buong Rizal Province. So makikita mo, pwede mong pasabugan doon. Sabihin, alam mo kung ano nangyayari. Po, ayan. Kung dito naman sa lugar natin, possibly kung nandun tayo sa tuktok ng Tagaytay, alam din natin yung kung ano nangyayari sa kapaligiran ng Batangas, makikita din natin sila. So ganun po yung location ng Israel, ng Jerusalem, mataas sila, kaya talagang walang magawa sa kanila ang kanilang mga kaaway. At ang sabi nga sa mga pag-aaral, the most advanced weapons, war weapons in the world, hindi po ito matatagpuan sa US o kaya sa Russia, sa halip sa Israel. Kaya walang magawa ang mga gumigera sa Israel o nagtatangkang pabagsakin sila. Sa dami ng nangyaring sitwasyon ng paghamak at pagpapabagsak sa kanila, nakakabangon pa rin ang nakakabangon. Bakit kaya? Dahil nandoon ang proteksyon ng Diyos. Ang pagkakaroon ng proteksyon ng Diyos ay isang pangunahing pangako. Ito ay gagawin ng Diyos, ipapatupad sa kaniyang bayan. Siyempre, kung dalhin natin sa practical na application, pwede nating isipin na ang Israel kasi ay pinili ng Diyos na maging lipi niya, maging tao ng Diyos. So tayong mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon, ay po pwede rin namang mag-claim ng, meron akong bisita ditong bata. Ayan. Okay, pwede rin tayong mag-claim na nandun ang proteksyon ng Diyos sa atin bilang mananampalataya. Ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Okay? So tatandaan po natin. Kaya ang tunay na mananampalataya, walang dapat ikatakot. Walang dapat ipag-alala. Kasi alam niyo, kung totoo tayong Kristiyano, ako personally pwede kong sabihin ito. Pinapagalitan nga ako ng mga anak ko eh. Kasi lagi ko na lang daw sinasabi na kukunin na ako ng Panginoon o ready na raw akong mamatay. Ayan. Pero alam po ninyo, yun ang katotohanan. Hindi ako natatakot na mangyari ang mga bagay na kasi ako'y secured na sa Panginoon ako pupunta. Ano't ano man ang mangyari. Ayan. Okay. Sige. Okay. Sige po. Si Nati Alma daw ata ay may iniintindi lang. Okay, hindi natitinag na pag-ibig ng Diyos, isa pa rin po sa tema ito na dapat nating maunawaan o kaya ay makita sa kabanatang ito. Binibigyang diin ng kabanata na ang pag-ibig ng Diyos ay matatag at ang kaniyang tipan ng kapayapaan ay hindi maaalis kahit na magbago ang mundo. Sa bandang gitna ng kabanata, may tinatalakay dito na maglaho man ang mga natural na bagay, kaya kagaya ng bundok o ng anumang natural na matitibay na istruktura sa mundo ay hindi pa hindi subalit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mawawala, hindi matatapos. No po? Kahit maglaho ang bundok, matunaw o matuyo ang dagat, maglaho ang lahat, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal niya ay hindi maglalaho. Ito'y mananatili sa habang panahon. Ayan. Ang Isaiah chapter 54 ay isang kabanata na nagbibigay ng katiyakan sa mga tao ng Israel, ang walang hanggang awa, proteksyon, at pagmamahal ng Diyos. Binabanggit nito ang konsepto ng espiritual na pagkabaog at nagbibigay ng isang magandang pangako ng pagpapanumbalik at pag-unlad.
maraming ano eh, maraming mga Kristiyano, maraming mga mananampalataya na baog. Alam niyo po yung ibig sabihin nun? Kristiyano, mananampalataya pero walang napuproduce na bunga. Walang ano, walang nagiging bunga ang kanilang pananampalataya. Wala yung fruits na tinatawag natin, fruit of repentance, fruit of good works. Bakit kaya ganon? Hindi ba natin masabi na hindi totoong mananampalataya? Pero ang totoo po kasing mananampalataya talagang nagpo-produce ng bunga. Pero posibleng may mga pagkukulang o kapabayaan na nangyayari. Kaya po itong ating ginagawang exercises na ito sa Touching Lives ay isang sistema na pinagpapatuloy natin para itong mga mananampalataya na mga ilang miyembro ng church na ito ay magpapatuloy na lumago. At nakakatuwa dahil kahit yung hindi naman natin direktang kasama sa church ay nakaka-join. Um, Siyempre si Brother Edgar, si Pastor Nanding ay regular na nating kasama yan at ito sila yung mga hindi iba sa atin. At nandito si Nanay Gertrudes, ano po halos walang absent sa ating talakayan na ginagawa dito. Nakakatuwa dahil hindi lang dito sa Touching Lives natin nagagawa ang pag-aaral na to. Hindi lang tayo ang natututo, kundi na-i-extend natin sa iba. May mga ilang tao akong nakausap noong last Saturday, ako nandun sa meeting ng mga pastor sa Kalawan. May mga nagsasabi na ano na nakakatuwa yung ginagawa natin dahil nakakapagturo tayo ng salita ng Panginoon at ito'y napapanood, maraming natututo, nasasaksihan ng iba't ibang tao. So, syempre bilang pastor at isa sa ginamit ng Panginoon sa ganitong gawain, ako'y natutuwa. Proud ako sa ginawa ng Panginoon dahil sa maliit na bahagi, maliit man ang church natin, actually napakaliit ng church ng Touching Lives, pero meron tayong at least a little contribution sa mundo ng pananampalataya. Hindi man mapakinggan ito ng ibang tao sa kasalukuyang oras, nandiyan lang yung mga video, anytime pwedeng i-view at pwedeng i-share ng bawat isang kapatiran. So kung may nakamiss man ng gawain na aktual sa online, yung mga video nandiyan lang. Meron yan sa YouTube, meron yan doon sa Facebook page ng Touching Lives, at kung kailangan nyo pa ng kumpleto, meron akong backup doon sa OneDrive. So pwedeng hingin. No? Pwedeng ibigay. Wala pong bayad yan. Hindi tayo maniningil dyan ng kahit 5. Kasi napaka-importante po nito. Bagamat nung nakakaraan, may mga tao nagsasabi na, Pastor Tom, sobrang na yung ginagawa nyo. Pahirap na yan sa mga tao araw-araw. Biruin mo na nagdi-devotion kayo araw-araw. Parang wala nang, ang term nga parang wala nang choice ang mga tao, ang mga member mo kung hindi mag-aral ng Biblia. Baka makalampas kayo sa langit. Baka kailangan mo nang ipuputulin. Sabi nilang ganon. Mga pastor po yung kausap ko. Baka kailangan mo nang ihinto kasi baka hindi na yan ang kailangan nila. Baka ibang bagay lang. Well, tinatanggap ko po yung kanilang payo. So tinanong ko naman ang mga kapatiran, gusto pa rin naman nilang ituloy. Ano po? Posibleng hindi ito yung primary kailangan ng mga tao, pero I'm sure na ito'y makakatulong sa paglagong espiritual ng bawat isa. Hindi naman actually porsahan na umattend ang bawat isa kasi kung talagang busy-busy ka at meron kang ginagawa, di skip mo. Huwag kang umattend muna, tapos mamaya i-review mo, panoorin mo yung video, pareho naman po yun Ayan, baka nga doon sa recording, baka mas gumanda pa ng konti, ayan. Pero yun po, dalawang reaksyon ang nakukuha natin sa ganitong gawain. At ako'y natutuwa, bagamat nung una medyo dismayado ako sa mga kaibigan kong pastor na nagsasabing ihinto ko na to. Pero recently, yung mga hindi pa nga totaling pastor at mga natutuwa sila sa ginagawa natin. Kaya commitment ko po habang ako'y kaya pang magsalita at kaya pang makadevelop ng mga mensahe na ganito, itutuloy-tuloy ko po ito. Kahit wala nang nakikinig, recorded po yan. Kahit kung sakali man dumating ang panahon na sumawa na yung lahat, ako nandito pa rin hanggat kaya ko pa. Bagamat abnormal yung tibok ng puso ko, magiging normal yan dahil ginagamit natin sa Panginoon. So yun po, naisikip ko lang yung bagay na yon kasi related ito dito sa pagpapalago at sa pagkakaroon ng bagong buhay.
hindi kalooban ng Diyos na isang mananampalatay manatili sa kung ano na lamang siya. Napaka-importante na mayroong result ang ating pananampalataya. Ayan. Kung sakali mang kunin ako ng Panginoon, siguro after 5 years at 10 years after akong kunin ng Panginoon, at may makapanood ng video, so makilala ako ng mga apo ko o yung anak ng mga apo ko, makita nila yung recording na to, at least, uy, lolo ko yun, di ba? Something na ganon. Hindi naman ako nagiging proud at nagiging mayabang, pero ito po ay ligasiya na para sa Panginoon. So, salamat sa mga suporta ng mga kasama ko dito. Ayan. Yung isang simbolismo dito, yung sinasabing pagpapakasal. No po? Dito sinasabi na ang Diyos, sabi doon, ang iyong asawa, ang iyong lumikha, ang iyong ikaw at ang iyong asawa, paano ba yan? Ang iyong asawa ay ang iyong lumikha. Sabi ng asawa mo ay ang Diyos. Ang asawa ng Israel ay si Yahweh. So, sa isang bahagi ng Biblia, sa Hosea chapter 2, meron din ganoong simbolismo na ang Israel ay asawa ni Yahweh. Kaya lang, yung picture doon sa propesiya sa aklat ni Propeta Hosea, ang Israel ay isang prostitute at si Hosea yung naglalarawan sa Diyos. Kasi sa totoo lang, napag-aralan nating nakaraan, ang larawan ng Israel ay parang prostitute. Kasi sila ay pumatol sa ibang lalaki o sa ibang mga Diyos o yung Diyos-Diyosan. Yan. At ilinarawan din dito sa kabanatang ito yung simbolismo ng baha na kumitil sa mga tao sa panahon ni Noe. At may pangako siya doon na hindi na muling gagawin ang pagpaparusa sa pamamagitan ng baha. So ang dami pong simbolismo na binabanggit sa kabanatang ito at sa biyaya ng Panginoon, ito po'y ating matatalakay ng isa-isa. Yan. So napakaganda po ng kabanatang ito. Mayroon ako po itong 17 talata at nawa po'y matunghayan nating lahat kung gaano kaganda ang pinatutukuyan o itinatalakay sa kabanatang ito. Oh, yan. Oh, tama yan, Pastor Claude. Kaya nga posibleng mas maganda yung yung doon sa live, sa recording. Yun nga lang, syempre, pareho rin naman eh. Malay ninyo, mas gwapo pa ako doon. Sa live kasi, pangit eh. Pangit ang itsura. Baka doon medyo mariritoke pa ng konti yung itsura. Ayan. Okay. At saka doon sa recording, kung pwede yung pwedeng hindi kayo manood makikinig lang, di ba? Dito minsan mahirap eh. Ayan, okay. So, again, ang kabanatang ito ay tumutukoy doon sa proteksyon ng Diyos. Yung gagawin niyang pagpapalaya sa Israel at pagpapanumbalik ng kaayusan sa Jerusalem. Baka po may nagtataka sa inyo, bakit minsan Israel ang nababanggit, minsan ay Jerusalem. Okay, ang Israel po ay pangkalahatang description. Ito po yung bansa na nung una ay nahati sa dalawang kaharian. Yung Northern Kingdom, yung Israel mismo, ang Kapitolyo ay Samaria, and then yung Southern Kingdom, ito yung Judah na ang Kapitolyo ay Jerusalem. Kaya nasa pagkakataong ito, wala na yung Israel, nabihag sila ng Assyria at hindi na malaman kung saan napapunta. Pero ang pinagtutalakay natin sa aklat ni Isaiah ay yung bahagi ng Judah ng Kapitolyo ay Jerusalem na binubulang ito ng dalawang tribo o dalawang lipi, the tribe of Benjamin and the tribe of Judah. Plus syempre yung mga Libita na nagsilbing pari o mga saserdote sa kanila. Yung 10 tribes ay hindi alam nasa Assyria pa, nasa Ethiopia kung saan nadala. Actually may sinasabi kang 10 lost tribes of Israel. So saka natin talakayin yung ganyan. Nabanggit natalakay ng konti yan noon eh. So dito pa rin sa kabanatang ito, pinag-aaralan din o tinatalakay din yung tipan ng kapayapaan. The covenant of peace, which is mangyayari sa dulong panahon, na kung saan napalaya na nakabalik na ang mga Israelita from Babylonian captivity to the New Jerusalem. New Jerusalem kasi ibinangon nila ito. At doon po na itayo ang pangalawang templo. Okay, speaking of temple,
2 templo lang po ang nagkaroon sa Israel. Ang unang templo, yung itinayo ni Haring Solomon na nagiba noong bihagin sila ng Babylonia. Nasa Jerusalem ang templo. And then, nung pagbalik ng mga Israelita from Babylonian captivity, muling itinayo ang templo. At I think si Ezra ang isa sa namahala sa pagpapatayo nito. And then ito ay isinaayos, pinaganda nung panahon ni Herodes. Kaya lang pagdating ng AD 70 sa pangunguna ni Emperor Titus ay giniba ito. At wala nang buhat noon, wala nang naitayong templo. Kasalukuyan po yung mga Hudyo ay walang templo na ginagamit sa kanilang pagsamba. So sabi nila, itinatayo na raw yung third temple, pag naitayo yun ay end times na. Ayan po. So may mga dagdag lang na kaalaman po na related sa ating pag-aaral. Okay, so ang isang lesson na kailangan nating maunawaan at makita sa kabanatang ito ay yung katotohanan ng kaganapan ng pangako ng Diyos sa Israel. Nasabi nga natin kanina ay katotohanan din ng magiging kaganapan sa pangako sa ating mga hintil, yung pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan o panibagong buhay na mapayapa, maunlad, malago, kakaiba sa kung anong klase ng buhay na mayroon tayo ngayon. So, ibig sabihin, ano't ano man ang mangyari, gaano man kahirap ang buhay natin, tayo makakaasa na sa dulo ng kahirapan, nandun ang pagkakaloob ng Diyos, nandoon ang katuparan ng ipinangako ng Diyos sa ating lahat. Okay. So, kaya ang sabi dito, una, practical na application, magtiwala sa mga pangako ng Diyos dahil siguradong matutupad. Pangalawa, yakapin ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Panghawakan mo na ikaw ay kay Kristo. Your identity is now with Christ. No longer a sinful, no longer a sinner, but a redeemed creation through the blood of Jesus Christ. And then, mamuhay ng walang takot, fear not, because the Lord is with us. Emmanuel, di ba? Yan, malapit na ang Pasko. Magalak sa pagpapanumbalik. Rejoice, rejoice. For we shall be restored again. We shall be redeemed under the glorious headship of our Lord Jesus Christ, literally and physically. Yan. Stupid naman ang bobola ka pa eh. Ayan. Okay, wala akong pera, wag ka naman bola. Ayan, nandyan si Sam. Ayan, salamat. Si Ate Alma yata ay busy. Ayan, salamat po at naka-join pa rin. Ayan, mga salamat sa inyong pamilya. Okay. Okay, meron nga itong 17 talata at ang unang bahagi, yung verses 1 to 3, ay tumutukoy sa pagsasaya, panawagan na magsaya ang babaeng bao. Kaya yung title natin diyan ay Sing, Shout, O Barren Jerusalem. Kasi manganganak ka ng maraming anak at yan ang magiging susunod na lipi ng Israel. Yan. Sa talatang 4 hanggang 8, tumutukoy sa walang hanggang pag-ibig ng asawang lalaki. Naku po, ang isa sa madidiscuss natin dito, yung responsibility ng asawang lalaki. Ano ang kailangan ng gawin ng lalaki sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. At the same time, ano naman ang responsibilidad din ng asawang babae. Dadalhin natin sa ganoong konteksto o sa ganoong aplikasyon kasi asawa ang pinag-uusapan. Kung anong responsibilidad ng Diyos bilang asawa ng Israel, yun din ang responsibility ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Napakaganda po nito. And then, yung verses 9 to 10, yung sumpa sa tubig ni Noah, alam na natin iyan, yung kaparusahan. And then verses 11 to 13, yung panibagong lunsod na pinalumutian ng hiyas, ng turkesa, mga kuta, mga sapiro, at kung ano-ano pang mga maririlag na bato. And then, yung huling bahagi, talatang 14 hanggang 17, tumutukoy sa pamana ng mga lingkod, na kung saan tinatalakay ang pagtatatag ng katwiran,
yung bagong mundo na mayroong katuwiran, wala nang inggitan, walang insecurity, walang awayan, wala sigurong corruption, hindi na kailangan ng mga dike o ng mga flood control doon. Ayan. Relax ka lang, Ken. Huwag ka masyadong maingay. Upo ka lang dyan. Naalala ko lang po, nabanggit ko yung salitang insecurity. Alam niyo po, ang isang word na sikat sa kasalukuyang panahon ay yung insecurity of the Congress. Sa Pilipinas po ito. Insecure daw ang executive branch at ang Congress. Kanino kaya sila na insecure? Sa isang medyo semi ano ba yan? Semi autistic na congressman. Kasi pinatalsik nila, sinuspinde si Kiko Barsaga. Pero mo, pinagkaisahan nila yung bata na wala namang ginawa kung hindi ngumiyaw lang. Kasi masyado silang nasasaktan sa kangingiyaw ng bata na ito. Ayan po. Medyo konting update lang yan. Na nakakaawa ang mga congressman natin at ang executive branch sa pangunguna ng Pangulo natin. Ipanalangin natin silang maigi kasi alam mo, sino ba si Kiko Barsaga? Taga Dasmariñas, Cavite lang naman yan. Hindi naman ganun kayamanan o kalakihan yan. Pero ano mo yung pinatulan nila yung kamimiyaw ng bata. Kawawa naman yung bata. Susunod tatahol na yon, ano. Anyway, so talakayin natin ngayon ang verse 1. Baka mapunta tayo masyado sa politika. Sorry po. Isaiah chapter 54 verse 1. Ken, wag ka maingay, Ken. Okay. Sabi dito sa verse 1, umawit ka Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak. Shout for joy. Parang may kantang ganun si Gary Valenciano. Ikaw na hindi pa nakakaranas mga anak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Pero mo yan, di ba? Baog nga, tapos mas marami pa yung magiging anak. Ang Isaiah 54:1 ay isang pangako ng pag-asa at pagkapanumbalik sa mga nakakaramdam ng kalungkutan. Ikaw ba'y lungkot na lungkot ngayon? Ako po'y lungkot na lungkot. Marami po akong kalungkutang nararanasan. Kaya nung binasa ko to, nung ginagawa ko tong manuscript nito, hindi ko may pag-asa pa naman pala. Sa tamang panahon. Ayan. Pagdating ng panahon. So, ang talatang ito'y naghihikayat sa kanila na umawit dahil magkakaroon sila ng mas maraming anak at mga pagpapala kaysa sa kanilang maiisip. Higit pa kaysa sa mga may asawa o nakaranas ng mas kaunting kahirapan. Sa kabila ng kahirapan na naranasan ng Israel na hindi siya nagkaroon ng anak sa pagkakataong ito, magkakaroon siya ng maraming anak. Kaya nga ang sabi, umawit ka Jerusalem, sumigaw ka sa galak. Malalampasan mo yung lahat. Sa kaunlaran, syempre alam naman natin hindi ito literal na anak, kung hindi ito yung mamamayan. Ito yung paglago ng kanilang bansa. Sa totoo lang po sa kasalukuyang panahon, yung Israel, angat na angat ang ekonomiya niyan kung ikukumpara sa ibang bansa. Ang United States na sinasabi nating pinakamayamang bansa, hindi po yun totoo. Malakas lang sila sa publicity at nakapag-establish ng power. Pero sa totoo lang, baon sa utang ang US, particularly sa Saudi Arabia. Napakalaki ng utang ng United States sa Saudi Arabia. Kaya nga napilitan sila doon magdala ng mga armas at proteksyonan sila dahil meron silang pagkakautang. Ayan, nagiging politiko na naman. Nakakaano po. Ang talatang ito'y madalas na binibigyang kahulugan bilang isang propesiya ng pagpapanumbalik ng Israel mula sa pagkatapon, pati na rin ang isang mas malawak na espiritual na mensahe tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na magdala ng bagong buhay at kasaganaan sa mga baog, maging sa pambansa o personal na kahulugan. Well, sa Biblia, napakarami na nating nakilalang mga baog na babae, pero dahil sa kanilang katapatan sa Diyos, pinagpala sila at nagkaroon ng supling ng mga anak. Siyempre, ang pinakauna dyan ay si Sarah.
si Hannah, nanay ni Samuel, ni Propeta Samuel. Si Elizabeth, nanay ni John the Baptist. At meron pang iba, no? Si yung asawa ni Jacob, si Raquel. So baog din siya, pero dahil sa kapapanalangin niya, pinagbigyan siya ng Diyos. Kaya naging ina siya ng Judah at naging ina siya ni Benjamin at ni Joseph. Yan, kaya lang si Joseph nandun sa kabilang bahagi, sa kabilang panig, hindi dito sa tinatalakay natin. Yan. Ang mga pangunahing interpretasyon sa talatang isa ay ito. Una, ang pagpapanumbalik ng Israel. Ang babaeng baog ay isang metaphor para sa Israel, lalo na noong panahon ng kanilang pagkatapon sa Babylonia, kung saan sila'y nakaramdam ng pagiging baog at kawalan ng pag-asa. Ipinapangako ng talata na ang kanilang kinabukasan ay magiging mas mabunga kaysa sa kanilang nakaraan kapag sila'y bumalik sa kanilang tinubuang bayan. Okay, dalhin natin sa practical na aplikasyon. Ano yung kalalagayan nating mga nananampalataya dito ngayon sa lupa? Hindi ba tayo mahirap, nagigipit, minsan walang makain, walang maipambili ng load, ng kung ano-ano. Samantalang yung mga hindi mananampalataya, parang ang yayaman, ang lalago ng buhay. Pero ang pangako dito, pagdating ng panahon, tayo ang mangingibabaw sa kayamanan, sa kaunlaran. Of course, hindi tayo nakatingin sa kayamanan, pero yung spiritual wealth na kayamanan, at doon natin makakamtan yan sa kalangitan kung saan kasama natin direkta, face-to-face kaharap natin ang Panginoong Diyos. Yan. At syempre, tinatalakay din dito ang spiritual na katuparan. Ang katuparan ng lahat ng pangako ito ay spiritual. Hindi ito material na bandang huli magkakabal ka ng maraming pera. Bandang huli hindi na natin kakailanganin ng pera kasi doon tayo sa langit mabubuhay. Wala na pong tindahan doon, wala doong matatayaan ng kung ano-ano. Wala tayong bibilhin doon sa langit kaya hindi na natin kailangan ng pera. Pero ang lahat ay matutupad sa pamamagitan ng spiritual na sitwasyon. And then, ang isa pang tema dito, yung paglawak at kasaganaan. Ang talatang ito, yung verse 1, ay isang panawagan upang magalak sa pag-asam sa masaganang mga pagpapala ng Diyos. Ipinahihiwatig nito na ang mga pagpapalang darating sa mga baog sa espiritual ay magiging mas malaki kaysa sa mga tinatamasa ng iba. Nahahantong sa isang panahon ng pag-apaw at kagalakan. Ito yung binabanggit ko sa inyo sometime last week na ako ay natuwa o nagpasalamat sa Panginoon kasi merong propesiya. Ito'y propesiya sa Israel. Pero inari ko, parang sabi ko, parang ang tinutukoy dito yung sitwasyon ng touching lives. Kasi sa totoo lang po, masakit mang banggitin, ay parang baog ang touching lives. Hindi lumalago in numbers. Ilan-ilan na tayo dito. Ang dami nating ginagawa, ang dami nating pinag-aaralan. Pero in numbers, ay wala tayo. Kaya tuloy napipintasan yung Reformed Church. Ang Reformed Church kasi puro pag-aaral lang yan, puro doktrina, puro theology. Pero wala naman tao. Well, masakit po yun. Pat literally, yun po yung sitwasyon ng touching lives. Inaamin ko po yan sa inyo. Alam niya ng mga kasamahan natin dito. Pero, ang sabi dito sa propesiya na ito, darating ang panahon na yung mga baog sa espiritual ay magiging mas malaki kaysa sa mga tinatamasa ng iba. Hindi naman po prosperity, pero muntik na akong makasigaw ng I claim it, no? Pero hindi po natin, papanalangin natin, hihingin, kailangan natin gawin yung bagay po na iyon. Pero yun po ang pangako ng Diyos, nakakaano lang. So, yun. Okay. 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 And then, pagdaig sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Yung sitwasyon ng Israel, nakahiya-hiya sa paligid. Kasi sila'y kinakatakutan sa kapanahunan na yon at sila'y isang kilalang bansa kasi kasama nila ang Diyos nila si Yahweh. Pero, pinagtawanan sila dahil sila'y nabihag ng Babylonia. Ngayon, ang sabi dito sa kabanatang ito, proclaim. Makasabi sa kabanatang ito,
babawiin ng Diyos ang kahihiyan na iyon at yung kawalan ng pag-asa. Sila ay magkakaroon, mawawala ang kahihiyan, ibabalik sila sa Jerusalem at muling magbubunga, lalago ang kanilang bansa, ang kanilang bayan. Naikli mo na ulit, Pastor Claude. Ayan. And then kaya ang sabi dito, humayaw ka sa kagalakan o babaeng baog na hindi nagkakaanak. Humayaw nga tayo. Parang masyado lang nating na sensationalize ba itong ano. Kasi natutuwa rin ako dahil may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos sa mga bagay na ito. Ano po? Okay, ang paniralang ito ay tumutukoy sa babaeng baog, isang simbolo ng Israel na nasipagkatapon, na hinihikayat na magsaya sa kabila ng kanyang kawalan ng anak. Sa sinaunang kultura ng silangan, ang pagiging baog ay madalas na nakikita bilang isang sumpa o isang tanda ng hindi pagsang-ayon ng Diyos. Parang sa prosperity, pag ikaw ay mahirap, meron ka daw kasalanan na hindi hiningi ng tawad o hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi ka kasi nagbibigay sa pastor. Ayan. Joke lang po, hindi po ako nanghihingi. Hindi po tayo prosperity, tayo po ay reformed. Ayan, born again po tayo. Gayunpaman, binabaligtad ng Diyos ang pananaw na ito, na nangangako ng isang kinabukasan ng kasaganaan at pagpapala. Ang imaheng ito ay nag-uugnay din sa kwento ni Sarah, asawa ni Abraham, na baog bago tinupad ng Diyos ang kanyang pangako ng isang anak na lalaki, si Isaac. Biro mo, baog, pinangakuan ng isang anak. And then later on, sasabihin ng Diyos, ialay mo ang anak mo sa akin. Di ba parang ano naman yan. Pero alam natin kung anong kasaysayan. Ano? Yan. Ang panawagan na humiyaw ka sa kagalakan ay nagpapahiwatig ng isang makahulang katiyakan ng pagpapanumbalik at banal na intervention. Yung restoration ng Diyos at yung kanyang divine intervention. Sabi nga natin, kagabi ba yun, na kahit anong mangyaring hirap sa mga anak ng Diyos, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At alam ng Diyos kung anong kinabukasan, kung ano magiging resulta o kahihinatnan ng mga bagay na to. Tayo namang mananampalataya, let us cling, no? Mangunyapit tayo sa pangako ng Diyos. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Hindi niya tayo hihiyain. Sabi niya dito, babawiin niya ang lahat ng kahihiyan. Kung tayo may pinipintasan mismo dito sa lupa, darating ang panahon na lalago at tayo'y magagamit ng Panginoon sa malawak na gawain ng paghahayag ng Ebanghelyo at magiging instrumento sa kaligtasan ng maraming makasalanan. Maghiyawan sa kagalakan, shout for joy. Pero hindi ko pa ini-encourage yung ating mga magagaling na music team na magsigawan at magtalunan habang kumakanta. Iba pong konteksto yan. Okay. Sabi, magsisigaw kayo sa awit at sumigaw ng malakas kayong hindi pa nakakaramdam ng panganak. Tayong mga simbahan o yung mga Israelita na nawalan ng kakayahan na mag-reproduce. Pero dito sinasabi na sumigaw, magsaya dahil darating na ang paglago. Ayan, baka malay natin sa 2026 lalago tayo, pero syempre may kailangan tayong gawin. Kaya part ng ating pagpaplano ngayong end of the year towards 2026 ay paano natin gagawin ang paghahayag ng Ebanghelyo. Ayan po. So, panalangin natin sa Panginoon niya na tayo ay gabayin niya sa mga gawain iyan. Okay, sapagkat mas marami ang mga anak ng babaeng pinabayaan kaysa mga babaeng may asawa. Well, ang laging itinuturo sa akin ng Panginoon, may tamang panahon sa bawat bagay. Pwedeng itong unang 5 taon ay preparatory years. At yung 6 or 7 o yung mga susunod na taon ay yan yung accomplishment ng plano ng Diyos sa iglesia na ito. Diyos ang nakakaalam. Hindi po ako man yung pastor na ginamit ng Panginoon na magsimula dito, hindi ko po alam kung anong kinabukasan at hindi ko po kayang gawin ang lahat ng paraan para mapalago po ito. Hindi ko po pwedeng i-claim o isipin na ako nga yung pastor tapos ako yung magpapalago. Hindi po. That is blasphemy.
pang kabusungan po yun sa harapan ng Panginoon. Siya lamang ang magpapalago ng simbahan. Tayo po'y susunod lamang sa mga proseso tayo pinapagawa ng Diyos. At kung anong kalooban niya, yan po yung magaganap. Susunod lang po tayong lahat. Okay. Again, may sinasabi dito na parirala, yung word na sabi ng Panginoon. Well, alam na natin yan, pag narinig natin yan saan mang bahagi ng Bible, it describes of authority, sovereignty of God. Pag sinabi, ayon kay Yahweh, sabi ng Panginoon, ako si Yahweh na nangungusap at nagsasalita. Ibig sabihin, kaya mo pang hawakan yan, may otoridad, mangyayari yan. Kaya maubos man ang lahat ng malalaking istruktura sa mundo, ang salita't pangako ng Diyos ay hindi magmamaliw. Yan. Yun yung katotohanan ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Ulitin ko lang po, ang totoong pag-ibig hindi nawawala, hindi nagmamaliw. Ano man ang maging sitwasyon o ano mang maging kondisyon, gaya ng pag-ibig ng Diyos, ito hindi mawawala. Ayan, mga babae, humanap kayo ng totoong magmamahal sa inyo na hindi magmamaliw na. Pagka nagprito ka ng itlog at nabasag ang dilaw, iiwanan ka na. Ayan po, joke. May mga ganun sitwasyon. Okay, sa pagwawakas ng ating tinatalakay, iniuutos ng Isaiah 54 verse 1 ang nangungulila na Sion or Israel or Jerusalem na ipagdiwang ang isang mahiwalang hinaharap. Bagamat wala ng mga anak at pag-asa bilang tao, sinabihan siyang umawit dahil ang Diyos mismo ang nangangako ng masaganang supling na hindi pa sa mga tila ligtas, natupad sa kasaysayan, sa pagpapanumbalik ng Israel at sa huli sa pandaigdigang pamilya ng pananampalataya. Ipinapakita ng talata ang kapangyarihan ng Panginoon na baguhin ang kahihiyan tungo sa kagalakan at ang kakulangan tungo sa pag-apaw na humihikayat sa mga mananampalataya na magtiwala, mangunyapit, manatili sa kaniyang salita at purihin siya bago pa man dumating ang pagpapala. Hindi natin pupurihin ang Diyos pag dumating na ang pagpapala. Bago dumating, ngayon pa lang. Dahil alam natin na may plano ang Diyos. Okay, practical application. Kapatid, kayo pong nakikinig dyan, ano yung sitwasyon ninyo? In terms of wealth, in terms of emotion, tayong lahat po yan, ha? May problema ba tayong dinadala? May kabigatan? May sitwasyong mabigat na mahirap na parang hindi natin na kayang dalahin? Ako po meron. Kayo po, kung aamin kayo, pero sa kabila ng lahat ng ito, manatili tayo sa Diyos. Dahil pagkatapos ng lahat ng ito, nandun ang biyaya niya, nandun yung kanyang katugunan. Pagdating ng tamang panahon, ibibigay niya yan sa atin. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at pagsama. Sana po ay marami kayong natutunan. Introduction pa lang po talaga yan. Pero napakaganda ng kabanata. At sana'y ma-excite po tayong lahat at mapatuloy nating maunawaan ang mga bagay na ito. Kung meron po kayong mga katanungan, karagdagang kaalaman na pwede nyong i-share, ay libreng-libre po. Pwede po kayong mag-share, mag-komento, magtanong. At yan po ay ating ipapaliwanag po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Bakit kaya napaaray si Christine? Yan, salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po'y magwakas sa panalangin. O Ama naming Diyos, tunay na dakila ka, tunay ang pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit mo sa amin. Isang uri ng pag-ibig na walang kondisyon, walang anumang hinihingi, walang anumang regulasyon, maliban sa pagsunod at pananampalataya. Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Salamat sa mga aralin na ito na binibigay mo sa amin, sa mga pagtuturo. Salamat naman Diyos. Ama, ikaw na po ang bahala sa aming lahat. Alam mo po yung sitwasyon namin, if this may be comparable or may similarities sa sitwasyon ng Israel, kung paano mo silang pinagpala, pwede mo rin po itong gawin sa amin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Kami po'y aasa sa biyaya mo, sa gabay mo. I-uplift mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Yung mga nakakaranas ng mabibigat na problema at sitwasyon, mga pagkukulang, mga bagay na
laman ng isip, ng puso, ng damdamin na hindi namin maunawaan. Panginoon, ikaw po ang mag-usap sa aming lahat upang maunawaan namin ito at kami makasunod sa kalooban mo, sa kaparaanan mo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito, Ama. Pagpalain mo po ang lahat ng makasama namin sa gabing ito at maging yung mga hindi nakasama, yung lahat na makikinig sa recording ng video na ito. Ikaw po ang patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Sir Claude, sa napakaraming na i-share ninyo, no? Kota na. Okay, salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. God bless everyone. To God be the glory.